Pinasok ng 3 barko ng China o mga 3 research vessels, mga kapatid ng China, at isang unmanned drone carrier ang ating exclusive economic zone, mga tol. Siyempre pag sinabing research vessel, mga tol, ibig sabihin nagsasagawa yan ng research. Nagsasagawa yan, mga tol, ng mga nagpapalubog yan ng mga unmanned submersible drone. Nagsisiyasat sila ng kung ano-ano mang mga bagay dyan sa ating karagatan. So dapat, mga tol, ang ating Coast Guard, itinataboy na agad yang mga yan sapagkat wala yang karapatan na magsagawa ng mga research activity dito sa loob ng ating exclusive economic zone kasi eksklusibo yan para dito sa Pilipinas lang. Diba? So ito ang ating panonoorin, mga tol. At bibigyan natin ng reaksyon and komentaryo. Pero syempre bilang mga Pilipino, samahan ninyo ko, pwede rin kayo magbigay ng inyong sariling commentary, opinion at saka kritisismo sa comment section sa ibaba. Bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, mga tol. Panoorin na natin to. Balitang to mula rito sa PTV Philippines. 3 research vessel ng China ang na-monitor na pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. 3. Sa West Philippine Sea. Patuloy ngayon ang pagbabantay rito ng Philippine Coast Guard. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Ang Pilipinas pa ngayon ang tinawag ng China na troublemaker o nag-uudyok ng gulo sa karagatan. Totoo yan. Yan ang sinabi nila, mga tol. Tinawag nila ang Pilipinas na troublemaker. Tayo pa daw, mga tol, ang nagsisimula ng gulo. Sa anong paraan? Kasi daw lagi tayong nagsasama ng mga bansa dito sa loob ng ating karagatan para magsimula daw ng tensyon. Biruin mo kung di ba namang mga loko-loko tong mga to. Diba? Napakalayo ng West Philippine Sea sa bansa nila. Sila yung pumupunta rito sa atin. Sila yung pumupunta rito sa karagatan natin. Hindi naman sila kasali sa mga ginagawa nating mga maritime cooperation, multilateral maritime joint patrol. Hindi naman sila kasali dun eh. Nandito tayo sa loob ng exclusive economic zone natin. Sila yung lumalapit, sila yung pumupunta rito tapos sasabihin nila tayo daw ang troublemaker. Kalokohan talaga eh, no? Ayon sa tagapagsalita ng Chinese National Defense Ministry, isinasama pa ng Pilipinas ang ibang mga bansa para magkaroon ng tensyon. Biruin mo sa madaling salita, isang direktang salita, oy Pilipinas, wala kayong karapatang makipag-alyansa. Kulang na lang, mga tol, sabihin nila, probinsya nila tayo eh, kailangan muna natin magpaalam sa kanila eh. Ganun ata talaga tingin nila sa atin eh, no? Biruin mo, isa tayong sovereign state. Meron tayong sariling watawat, meron tayong sariling gobyerno, meron tayong sariling bansa. So karapatan natin, mga tol, na kung sino man yung gusto nating bisita, papuntahin, mga tol, dito sa ating bansa, meron tayong karapatan dun. Diba? Ikaw ba, aawayin mo ba yung kapitbahay mo? Sasabihin, oy, kung sino-sinong iniimbitahan mo sa bahay nyo Pwede ba yon? Diba? O yan, mga pro-China dyan, yung mga pro-China, o ikaw, pwede ba? Sisitahin mo yung kapitbahay mo, sasabihin, oy, bakit kung sino-sino iniimbita mo sa bahay nyo? Diba? Hindi pwede yun, mga tol, wala kang karapatan dun. So ganun din sila, wala silang karapatan para pagsabihan ng Pilipinas. Kinontra ito ng Philippine Coast Guard dahil taliwas ang pahayag ng China sa kanilang mga ginagawang pambubuli sa ating mga barko. No, kitang-kita naman natin kaninong barko tong puti? Sa China. Kaninong barko to? Sa Pilipinas. 'Di ba? Eto, sino nang wawater cannon? Ayan China. Tapos etong barkong puti to, sisigaw dito, ipo-point out niya to, sasabihin niya, binubuli mo kami, hinaharas mo kami, kayo nagsisimula ng gulo. Biruin mo yan, Napakalayo niyan mula sa kanila. Eto, bumiyahian, mga tol, ng milya-milya. Bumiyahian ng milya-milya para lang i-water cannon tayo. Tapos sasabihin nila tayo nagsisimula ng gulo. Bagay na sinegundahan ng isang eksperto. Despite of all this, the Philippine Coast Guard still maintained professionalism. We never responded to such bullying tactics ng People's Republic of China. As a matter of fact, ang Philippine Coast Guard ay umaayon sa guidance ng ating Pangulo ng pagtitimpi.
Kaya nga pag tayo nagbabalak na bumili na ng mga missile, nagbabalak na palakasin palalo yung ating sandatahan, nagwawala na agad mga tol. Nagsisimula ng kumontra agad yung mga politikong tuta ng China rito mga tol. May mga nagsasabi pa, sa mo gagamitin yung missile? 'Di ba? Bakit mo ipapasok? Sabi niya gano'n. Bakit mo ipapasok yung missile dito sa Pilipinas? Alam mo namang ayaw ng China diyan. 'Di ba? Ay, nako. That's their current propaganda line. They're trying to get the rest of the region and the international community up against us. No? I don't pay attention to it. I would just ignore it kasi everyone else also knows naman eh. Tama. Actually, dapat nga talaga hindi na pinapansin eh. Well, pero syempre, content natin to mga tol, ang magbigay ng reaksyon sa mga balita. At syempre, for awareness na rin. Dahil marami tayo mga kababayan na magpahanggang ngayon, di naman sila nanonood ng balita eh. Pero malay mo, mapadaan sila rito at makita nila kung anong ginagawa ng bansang masyado nilang minamahal. Who's the real troublemaker? I don't pay attention to it. I would just ignore it kasi everyone else also knows naman eh. Who's the real troublemaker. We're not the ones going over 1,000 miles to create trouble. Hindi tayo mga tol ang bumibiyahe ng pagkalayo-layo para lang magsimula ng gulo. O tulad nung sinabi ko kanina, nandirito lang tayo sa ating exclusive economic zone. Nasa 50 to 100 nautical miles mula sa baybayin natin. Sila mga tol, nasa 600 to 800 nautical miles na yung layo nila. Bibiyahe sila ng ganong kalayo para lang water cannon tayo tapos ang sasabihin nila tayo nagsisimula ng gulo. I think it highlights also their kind of desperation din eh. 3 barko naman ng China Coast Guard ang namonitor sa bisinidad ng Scarborough Shoal na bumalik matapos ang masamang panahon. 3 Chinese research vessel din ang binabantayan ng PCG sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Isa rito ay ang Beidao 996 na huling na-track sa tulong ng Canadian Dark Vessel Detection Program. 185 nautical miles ngayon mula Zambales. Magkasama naman pumasok sa EEZ ng bansa noong July 25. Ang multi-purpose research vessel Xiangyang Hongten at unmanned drone carrier Zhu Haiyun na parehong umikot malapit sa Balagtas Reef. Diba? Research vessel mga tol, nagre-research yan. Itong Webes. Huling namataan ng mga ito 195 nautical miles mula sa Rizal, Palawan. Kilos na agad dapat ang ating mga otoridad para ipagtabuyan niyang mga yan. Magde-deploy na ng mga barko ang PCG para itaboy ang mga Chinese research vessel. Yun talaga dapat gawin, itaboy ang mga yan kasi wala silang karapatan dyan. If proven that they are actually conducting marine scientific research, we have to document this and of course submit this to proper authorities. For us to act on these illegal activities of the People's Republic of China. Sa gitna ng patuloy na mga hamong kinakaharap ng Pilipinas sa pag-iid sa karapatan at soberanya ng bansa, isinusulong ngayon na amyendahan ng mga mambabatas ang AFP Modernization Law. So ito, panawagan to ni DND Secretary Gibo Chodoro, amyendahan ng mga mambabatas. Yung mga mambabatas kasi natin medyo busy sila eh. Sa gusto nilang ipa-impeach si VP Sara. Well, mga tol, alam niyo naman si VP Sara, isa yan sa mga binibigyan natin ng reaction whenever na lutang siya sa ere. Whenever mga tol na pinupunan niya yung pakikipag-alyansa natin sa ibang mga bansa, sinasabi niya dapat daw ganito yung foreign policy natin. Wala rin sa hulog kasi yung VP natin mga tol eh. Pero yung mga mambabatas natin mga tol, matitigas din kasi ulo eh. Naglabas na nga ng hatol ang ating Korte Suprema at sinasabing unconstitutional etong impeachment laban kay VP Sara. Ano pa rin sila? Gusto pa rin nilang ipagpatuloy, nag-aaway-away sila dyan. Dyan sila busy eh. Kung sabi ko nga, kung gusto talaga nila, di unang buwan pa lang ng next year, magsampa na agad sila ng reklamo, yakyat na agad nila na Senado, di ba? Wag kasi sila magmamadali, kakamadali kasi nila, nagiging mali-mali na ginagawa nila eh.
Ngayon, tutukan muna nila itong pangangailangan din ng ating bansa. Marami tayong problemang kinakaharap eh. Ang apela ng galing mismo kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na suportado ng Armed Forces of the Philippines. Alam natin na nag-o-obsolete ang mga kagamitan in a much shorter time. Tama. Walang bansa sa mundo na may independent foreign policy na walang malakas na sandatahan. Diba? Kaya nga independent foreign policy. Independent tayo mga tol. Wala tayong sinasandalan. Nakatayo tayo mag-isa sa sarili natin. Independent tayo mga tol. Paano ka magiging independent? Ang hina-hina ng puwersa mo. Diba? Kumbaga sa isang gusali, wala kang katabi, wala kang sinasandalan. So pag humangin ng malakas, pwede kang tumumba kasi wala kang sinasandalan eh. Diba? Tayo mga tol, independent tayo. Kailangan malakas ang puwersa natin para walang nagtatangka. Kasi ang kapayapaan, ang independensya, hindi yan libre. Pinaglalabanan yan or kung gusto mong mapanatili, pinaghahandaan upang walang tangkang guluhin. Diba? Hindi libre ang kapayapaan. Kung gusto mo ng peace of mind, diba? May bayad yun mga tol. Ayan, bumili ka ng insurance. Ito pang ano lang to, pang mas maliit na scale lang to. Gusto mo ng peace of mind sa bahay mo, patibayin mo yung pundasyon, patibayin mo yung poste, patibayin mo yung bubong na alam mong kapag babagyo, hindi lilipa rin ang bubong mo, may peace of mind ka. Tutulog ka lang na mahimbing sa bahay nyo, pataasin nyo yung bahay nyo para hindi ka pinapasok ng baha o kaya palagyan mo ng kung ano man na bakod para hindi pumasok ang tubig. Yun ang peace of mind. Pag bumili ka ng mga insurance na para pag nagkasakit ka, hindi pera mo gagastusin mo, kumbaga yung insurance na magbabayad. Peace of mind. O kung meron kang establishment at nangangamba ka, baka pasukin ng mga masasamang loob yan. O di mag-hire ka ng mga guard, security na mapagkakatiwalaan mo para may peace of mind ka. Wala magtatangka. So ganun din lalo na sa ating bansa. Diba? Hindi pwedeng magaling tayo makipag-usap. Yung kausap naman natin mga tol, wala eh. Mga tolonggis eh. Biruin mo, sila na nga ng wawater cannon, sila na nga ng babangga sa atin, tayo pa rin ang troublemaker. O di ba mga tolonggis yun? Yung sinabi ng ating Pangulo na we are friends to all, enemies to none, hindi po ibig sabihin na hindi na po tayo lalaban kung kinakailangan. That is why kailangan palakasin po natin yung ating Armed Forces of the Philippines. Correct. Napakalinaw, no? Napakalinaw. Hindi porket friends to all, enemy to none, wala na. Sarado na natin yung ating sandatahan. Huwag na tayong bumili ng missile kasi friends to all naman tayo eh. Ganun ata kasi gustong mangyari nung iba mga tol. Lalo na yung nagtatanong saan mo gagamitin yung missile. Kasi nga friends to all tayo saan mo gagamitin yung missile? Labo no? Labo nung nagsasabi nun. Taong 2012 nang magkaroon ng revision sa AFP Modernization Program na nakahati sa iba't ibang horizon of phase sa loob ng 15 taon. Patrick De Jesus. Alright mga tol, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito sa ating napanood? Pwede kayong magbigay ng inyong commentary, pwede kayong magbigay ng sarili ninyong reaksyon dito sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.